Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin na karma na. Hala, may dagdag bawas sa bilangan. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa maglakaw ng tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na nga po natin itong bagong pahayag, no? Or yung pahayag ng PPRCV, no? Ito po yung Parish Pastoral Council for Responsible Voting, mga kababayan, na hindi po naka-access, no, doon po sa server, no, na binigay ng COMELEC, no. Ito po ang kanilang mga kababayan, official statement. Lakihan lang natin para makita. Yan. Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Statement on delay in accessing election data from the transparency server assigned to CRV. As of 8:15 p.m., the transparency server has received approximately 34% of election result. However, we are currently unable to download the data for processing, which is a serious concern for us. So yan mga kababayan, take note, serious concern mga kababayan itong sinasabi ng PPCRV mga kababayan. Okay, sabi pa nila dito, second paragraph, we have been in constant communication with the COMELEC, but as of now, we have not received any explanation. The only file provided to us so far contains no data. Sa third paragraph naman po mga kababayan, sabi po dito, this situation is highly unusual since 2010, no? We have not experienced a delay of this nature. Example, not even receiving a first data dump, especially despite over 1/3 of result already being transmitted. Dito po sa sa fourth paragraph nila, we understand that COMELEC is meeting at this time. We pray for the swift solution and more important for immediate access to the data so that we can maintain transparency and clarity about what is unfolding in our country. Sa last paragraph po nila, we will update you as soon as we receive data. In the meantime, we want to underscore this delay is unprecedented and deeply concerning. So yan mga kabayan, una sinasabi nila serious concern, tapos deeply concerning. Ibig sabihin mga kabayan, this is a very important issue na dapat sumasagot po ang COMELEC mga kababayan. So, yan gusto ko lang pong i-share sa inyo yan. Alright? At ito nga mga karibin natin, sumagot naman ang COMELEC. Ito na, sumagot na po ang COMELEC pero sa ibang bagay naman po ito. Patungkol po ito sa discrepancy sa partial at unofficial tally ng mga boto sa halalan, ipiniliwanag ng COMELEC. Ito po yung sinasabi nating dagdag bawas, no? Kasi may mga kababayan tayong na-notice, no? Yung pagbaba ng boto ni Senator Go at ni Senator Bato de la Rosa. Ito mga kababayan, pakinggan po natin ang COMELEC sa kanila pong explanation. Ito na po. Nagkaroon ko noon ng dagdag bawas o nagkaroon ng pagbabawas ng boto. Una muna gusto kong liwanagin. Ang COMELEC, wala kaming pagsusuma total. Nakita niyo lahat yun. Wala kaming pag-ranking, hindi kami pwedeng gumawa noon. Bawal, sapagkat kami ay
kami ang COMELEC and therefore dapat yung official yung pwede namin mailabas na kung sino yung mga number 1, number 2 hanggang number 12 at least sa senador at sino yung leading halimbawa sa parties. Wala po kayong makikita. Ang makikita niyo po sa website ng COMELEC real time, ibig sabihin talagang hindi siya kulang sa oras o hindi siya late, kundi real time ay ang result ng mga election returns nang gagaling sa bawat presinto. Ang bawat isang presinto ay may isang election returns and therefore, kung meron kang 93,600 na precincts, dapat may papasok sa aming pong server na 93,600 na precincts o more or less, sabihin na po natin 94,000 na presinto. So wala po. And therefore, yung mga lumalabas po na figures na may suma total, may ranking ng kandidato, hindi po sa amin galing yon. Ibang entities po ang pinanggagalingan nun dahil bawal po kami. Sa amin, pwede niyong alamin na ipadala na ba ang presinto ng bayan na to? Ano ba talaga ang boto sa nilalabas? Yan po yung galing sa aming server. Gusto ko lang pong paliliwanag sa inyong lahat, kung inyong mamarapatin. Sabihin na po natin na yung mga bilog na yan, ang mga presinto ng bawat isang bayan. Sabihin na po natin na yung buong square na yan, yan ang isang bayan. Okay po. Yung bilog na yan, pagka yan ay nakatapos, yung presintong yan, pag nakatapos na ng kanyang pagbilang, mag-iimprenta ng election returns, yung sabi ko nga sa inyo, siyam, at pagkatapos, magtatransmit siya ng result. So yung dalawang ito, magtatransmit ng result sa COMELEC. Ang tawag po nito, servers. Transparency servers, COMELEC. Magtatransmit po siya sa PPCRB. Magtatransmit So ito pala mga kababayan yun, no? Na hindi ma-download ng PPCRB, mga kababayan. media server. Meron pong majority at saka minority. Yan. Minority. So ibig sabihin, ito po direct na magtatransmit pero papala. Municipal Board of Canvasser. MBOC. Okay. O kaya CBOC. Magtatransmit siya dyan, doon, dito, yan, dyan. So therefore, pag nag-transmit siya ng resulta mula senador hanggang kunsihal yan, lahat ng yan makakatanggap. Dapat pare-parehas ang natatanggap niya na resulta mula sa presintong yan. At syempre, magtatransmit siya sa pinakabayan niya, yung canvassing ng pinakabayan niya, para naman sa pagpoproklama, pagkakanvas ng resulta ng kanyang mayor, vice mayor, sangguniang bayan para makapagproklama na sila. Kagabi, madami na pong bayan ang nagproklama ng kanilang mga nanalong mayor. Kagabi pa lang, bago mag 10 o'clock, sapagkat tapos na kaagad sila. So kung itong isang to, natapos, padala rin siya doon. Yan. Padala rin po siya dyan. Ngayon, yung bawat entities na to, yung COMELEC, real-time kami. Kung anong pinadala sa presinto, automatically converted into human-readable data. Kaya nung nakikita nyo kagabi doon sa COMELEC website, nababasa nyo kagad kung anong figures, ano ang boto. Human-readable data. Okay po. So ibig sabihin po ng human readable mga kabayan, hindi na po encrypted ha. Hindi na po encrypted yan. Ang tagal naman sabihin kung bakit nagkakaroon ng dagdag bawas, no? Yun yung inaantay natin eh. Yung pong sa NAMFREL, PPCRB Media, Majority Minority, hindi siya real-time kaagad. Kasi kinakailangan iproseso yung data na natatanggap nila. Kasi pag pinadala yung data, ang data na pinapadala ay ang tawag dyan, machine readable.
So, kinakailangang iproseso. So, sabihin na po natin na nakapagpadala na ng 2 presinto. So, sa first 15 minutes, ang matatanggap ng lahat ng entities, tigda 2 precincts. Okay po. Sa amin, kita nyo kagad yung boto. Dito sa mga entities na to, baka hindi nyo pa kagad makita ang boto. Baka ma-delay ng konti kasi nga ipaprocess pa nila para maging human readable. Kailangan meron silang program para ma-process into human readable data. Okay po. Ngayon, yung media server, dyan kumukuha si 1, si 2, si 3, si 4, si 5, and so on and so forth na mga media. So bahala na kayo, yung mga nire-representan nyo, maaaring dito po kumukuha. Ngayon, kung sa second 15 minutes, ito yung first 15 minutes, sa second 15 minutes, may panigbago na namang 3 na presinto ang nakatapos, nangangahulugan, padala uli, pero ang matatanggap nitong mga entities na to, PPCRB, NAMFREL, Media, Majority, Minority, magiging 5 na presinto. Kasama yung unang 2 na naipadala na. Okay po? At yan ay properly explained sa kanila. Ganun talaga kasi nga pinaprocess kasi nila. And therefore, pag pinaprocess, hindi katulad ng COMELEC, yung So ibig sabihin mga kaubayan, yung dagdag bawas dahil po sa delay ng pagpasok ng mga boto, mga kaubayan, yung na-count na no ng mga boto. So yun pala yun mga karibin natin. Well anyway, ano pong inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po mga kaubayan dahil meron pa po tayong pag-uusapan. Itong si Larry Gadon mga kaubayan, eto pakinggan muna natin si Larry Gadon at bigyan natin to, butatain po natin to Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya na talagang wala naman talagang boto ang Duterte. Nakakahiya. Saan ka nagtapos? Saan ka nag-aral? Gustong-gusto ko siyang tumakbo kasi gusto ko silang mapahiya. Gustong-gusto daw ni Gadon tumakbo si Pangulong Duterte para mapahiya sila. Dahil wala raw itong boto. Paano ito? Panalo sila lahat. Anong masasabi mo ngayon, Gadon? Baka ikaw ngayon ang napahiya at matunaw ka sa kahihiyan, Gadon, ganyan talaga pa. Huwag kasing Huwag kang magsalita ng tapos, Gadon, no? Meron kasing mga mga pagkakataon, no? Na hindi mo hawak yung maging resulta kung anong sinasabi mo. That's why, Gadon, kumusta? Panalo sila lahat hindi ko ngayon ang pahiya, no? Ito pa mga kabayan, pasadaan din po natin ito. PCO Yusik, ito news update. PCO Yusik and Palace Press Officer Claire Castro on the top 12 senatorial candidates. Sabi niya po, iyan ang binoto ng taong bayan na gagalingan po natin. Kasali pala siya. Well anyway, mukhang hindi galit ngayon si mukhang hindi galit si Castro. Mukhang kalmado po si Castro ngayon mga kababayan. Alright? Ito pa mga kababayan, naku po. Yung mga Duterte supporters na mga vloggers, no? Posibleng tawaging cyber terrorist, government malls, new label on fake news peddler. Yung mga fake news peddler, tatawagin ng cyber terrorist. Mga kabayan, nakakatawa naman po ito. Bakit? Mga vloggers lang po kami. Yung mga kasamahan po natin or yung mga nakikiisa, mga Duterte supporters na pinatawag dyan sa TRICOM, no? Mga vloggers po yan Hindi po yan mga terorista. Bakit hindi nyo tuloy bigyan ng pansin yung mga totoong terorista ng ating bansa? Nako po. Ano ito? Diversionary tactics ba ito ninyo? Gagawin nyo ng terorista ang mga vloggers, mga karibin natin. Nako, malaking kalokohan ito mga kaubayan. Ito pa,
last po natin pag-uusapan bago po natin i-play ang video, isa pong paalala at napakagandang paalala po nito. Winners and losers ngayong halalan ha. Sabi po dito, I hope candidates in the future elections refrain from commissioning surveys that manipulate public opinion. Oo nga eh. No? Ayon po yan kay Cynthia Balana from Daily Tribune, mga kabayan. Even Daily Tribune, mga karibin natin. Ha? Talagang naniniwala sila na meron talagang nangungumisyon dyan po sa mga sinasagawang survey to manipulate the public, no, and to condition their mind that these personalities are doing good in the survey, mga karibin natin. Pero bakit ganon? Ha? Meron namang hindi pumasok sa survey pero ngayon number 2 at number 5. Di ba? Yung number 2 at number 5 natin, hindi naman yan napapangalanan sa survey. Bagkus pa yung mga pinupuntahan pa nga nilang mga lugar, no? Ay mukhang galit pa nga sa kanila. Pero bakit ganun? Ha? Sana pumasok naman lang sa number 2 or number 5 sa survey pa lamang, di ba? Pero bakit ganun? Hindi pumapasok ng isa sa kanila. Napapatanong ka talaga eh, no? Anyway, ito mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito naman update ng labanan ng mga governors, lalo na yung mga top 10 na richest vote countries sa Pilipinas. Okay, unahin natin ang Cebu dahil yun ang pinakamayaman. Okay, ito post ng GMA News 17 minutes ago. Here are the partial unofficial results in the top 10 vote-rich provinces as of 10:14 p.m. So, unahin natin Cebu. Saan naman ha? Okay, Cebu. Region 7, Cebu. Okay. So yan mga kababayan, Olats. Olats po si Governor Gwin Garcia, no? Dito po kay Pam Balicuatro, mga kababayan, no? So ano po ang inyong masasabi diyan? Ngayong ang pinakamalakas na kakampi or kaalyansa or kaalyado ng pangulo diyan sa Cebu ay Olats na. Ha? Tuloy, pero mabalita kanina, no? Tuloy po ang bentahan ng 20 pesos na kilo ng bigas dyan sa Cebu City, mga kabayan. So, patuloy pa rin pala. Okay, palakpakan po natin dahil tumutupad sa pangako na ngayon. No? Kaso nga lang, Cebu lang. Madami pa rin pong nagre-reklamo na bakit Cebu lang daw. Pero mga kabayan, it is additional budget na naman po. Kasi sabi po ng NFA, they will be requesting, no, to double their budget to provide nationwide 20 pesos per kilo na rice, mga kababayan. So, magiging 18 billion. Correct me if I'm wrong, mga karibin natin. 18 billion na po ang maging budget, kung ito ay pagpapatuloy, no? Dahil wala po ito sa 2025 national budget, ang tanong po ng taong bayan, saan po kukunin yung 18 billion na yan, mga kababayan. Alright? Okay, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, mga kababayan? May comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.